nananalig sa Panginoon, ako'y nananalig sa Kanyang salita. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagkita ng Panginoon, ayon sa San Mateo, lumalas natin Sa iyo, Panginoon. Ang isipan, ang marapit ang puso. Amen. Nang panahong iyon, pagkalunan ni Jesus sa isang bangka, sinundan siya ng kanyang mga alagad. Walang kaano-ano ay may dumating ng malakas na unos sa dagat, na anupat, natapunan ng maalon ang daong. Siya ay natutulog doon. Nilapitan siya ng mga alagad upang gisingin at sabihin sa kanya, Panginoon, saklolo, mamamatay kami. O ang mga tao kakunti ang pananampalataya, ang sabi ni Jesus sa kanila, bakit kayo natatakot? Pagkatapos, bumangon siya, pinahumpa ang hangin at ang dagat, at naghari ang malaking katahimikan. Na magkagayon, ay namangha ang mga tao yaon na ang wika. Anong tao ito na maging ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya? Mga magulang ko at mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Niluwalhati ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang nabuhay. Ave Maria Purísima. Sinipikado mo si Dina. Ave Maria Purísima. Sinipikado mo si Dina. Ave Maria Purísima. Sinipikado Sa mo si pangalan Dina. Diyos sa mga anak ng Espiritu Santo. Amen. Sa po magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po. Bago po lahat, alasin po ang pangalan ating Panginoon ang pangalan ito. Alam nyo mga kapatid, talaga po ang pagkakamali ay nakakahawa din. Ano ho? So, bakit mga kapatid na ho, ang pagbibigay mo sa sarili mo, kahit alam mo mahina ka, kahit alam mo na hindi mo kaya, o kulang ka pa, so bakit nakikita mo sa Diyos ang iyong pagpupunyagi, ang iyong pagpupursige, kahit siya nakatawa din, ano ho, so bakit tinatanggap niya ito, ano ho, kahit siya din ay napapangiti, tinan niyo ho, minsan po, malay ko ano pag gumaganap, sa bundok man, sa EDSA, pag nararamdaman niya na parang hindi na kaya abutin, napapangiti na sa sarili niya, ano. Pero dinadama niya po, hindi po yung inaamin ng tao at yung boses niya. Ang dinadama niya po ay yung kanyang puso. Paano niya makakilakanta ito? Ano ho? Halimbawa, ang ibig na yung lead me, Lord. Talaga ba, ha? Gusto mo bang akong mag-lead sa buhay mo? O lead me, Lord, kasi ang nasa isip mo, sana Panginoon, matapos ko ang kanta ito. Hindi po sigurado. Ano po? Lagay ko talaga ito. Pagdala ko. Na kahit sabihin mong na-practice mo na ang isang bagay, ang gawain, so bakit mo talaga naaalis na ikaw ay kinakabahan, which is very natural. Ano po? Kasi po, ito po ay taglay natin bilang mga tao. Ano po? Actually ho, ang tawag po doon ng isang uri ng pagkatakot sa Diyos. Pagkatakot na sana ay kahit pa paano siya ay nalugod o kasiyahan. Ano ho? Kasi po mga kapatid, ang isang bagay na inaanin natin sa Panginoon, ano ho, na parang ang dating ay wala lang, ito po hindi niya katanggap-tanggap. Diba din sa bagay, pag ginagawa natin ito po ay naging mula sa ating puso, na may kaligayahan, kahit kinakabahan, ano ho, ito po ay tinatanggap niya. Maiksi man daw o maliit ang iyong ginagawang pag-aalay o namang sakripisyo, ano ho, ito po yung minamarapat ka, ano, kapag ito yung nakikita niya sa ating po mga puso, ano ho. Kaya lang minsan, ano ho, pagka nahihilig niya ng hindi na maganda sa pagdinig, ang isang awitin, ano ho, siya rin mismo ay naaasar. Kasi mga kapatid, magkaiba po ang kahulugan ng word o ibig sabihin ng definition ng music at noise. Ano ho? It's big difference. Kasi yung music, dinadanda mo yung lyrics. Mas ikaw, sumasabay ka dun sa awitin. Pero pagka noise, masakit ka sa tenga. Hindi ba na yung pandinig, ano ho? Kaya nga ako kanina, natatawa din ako habang nangyayari kanina. So, bakit mga kapatid, yun po ay talagang natural na nangyayari. Ano ho? Kahit iyan din ang pare, nagkakamali din. Pero mga kapatid, sa pagkakawal ko na ho, kahit pa paano ay tayo binibigyan ng lakas ng loob. Ano ho? Binibigyan tayo ng pagkakataon
O sige ngayon, tinatanggap ko, mahina ka, pero baka bukas sa susunod, dapat mas maganda na dyan. Ano? Ganun na po yung mga kapatid. Ano? Tayo po ay natututo, hindi po dahil sa mga susunod na ating binabasa. Tayo ay higit na natututo at higit na tinaunman sa bagay kapag ito ay ating nararanasan. Iba yung nakatingin ka sa malayo na nakikinig ka, at iba yung ikaw yung akbar na gumagawa. Kaya po mga kapatid, bagay magkaiba ang kahulugan ng salitang theory sa aktual. Sa theory, ang dami yung sinasabi. Pero pag-actual, ba ito? Ano ho? Ito po mga kapatid yung ating nagiging karanasan bilang paghahanda at pag-aaral sa mas mataas na antas ng buhay pagganap bilang tinatakan, which is hinahayaan ng Diyos para tayo mismo makarealize. The next time, tulad sa sundalo, dapat hindi lang baril ang dala mo, may kasamang bala. Minsan, yung sundalo, nalagyan niya ng magasin. Ano, nakalimutan niya lagyan ng bala, yung magasin. Minsan sa pagmamadali niya, naiwanan namin niya yung baril. Ano po? Basta tayo importante, ano man ito ang mangyayari, kulang ka man, o sumobra ka man, dapat go ahead pa din. Ano, importante yun, ano man ang mangyari, tuloy pa din. Ano, ngayon po talaga mga kapatid, ang buhay. Tinan niyo po sa ating Ebanghelyo, ano, bagamat kasama na ng mga alagad ng kanyang Panginoon, ng ating Panginoon sa Kristo, ano, andun pa din yung takot na ating po naranasan kanina. Kaya po kanina nang nangyayari po yung ilang pagkakampi, pati ako na nagkamalihan ka na, ay naisip ko, at pinadawa sa atin ng Diyos, yung nangyayari sa bangka, which is parang ngayon, tayo po yung sa bangka. Ano ho? Subalit yung kanilang kalungkutan, o yung kanilang pangamba, ay pinawin ng Diyos. Bakit to? Kasi po ang biyaya natin ng Panginoon ay kapayapaan, which is pinayapa niya ang hangin at pinayapa niya ang dagat. Ano ho? Kaya nga po, ang sabi po doon, o ang kanta ginagamit ay trust in the Lord. Makinig lang tayo at sumunod. Pag sinabi niya wag, wag. Pag sinabi niya sige, sige. Kahit kinig pa nasa harapan mo, sige lang. Ano ho? Pero pag sinabi niya hanggang dito ka lang, hanggang dito ka lang. Bakit po mga kapatid? Kasi ang Diyos ay limitless. Kumbaga sa text na sa tawag ay unlimited. While tayo na mga tinatakan at mga alagad niya, limited po tayo sa ating resources, sa ating kakayanan, sa ating katalinuhan at lahat ng pwede ng meron sa atin, yan po ay limited lang. And even sa pinakadulo, yung ating buhay, ay hindi rin po unlimited. O sino po gustong tumanda ng 200 years old? Diba? O kaya gusto mo bang mabuhay for life till the end of the world? Meron pa bang ganong tao na mabuhay since then? Mula kay Batagan? Siguro po wala. Pero paano kaya kung saan araw sabi ng mga ito? O sige, ang lahat ng tapat na nananampalataya sa akin, hindi na mamamatay. Ano kaya pakiramdam? Siyempre, tuwan-tuwa ka. Pero nung kinuwento ko yan, yung halimbawa na yan, may nagtanong, Father, kung darating tayo sa ganyang punto, pwede kaya mag-request sa Diyos? Hinahaba ng buhay mo, unlimited na, hindi ka na mamamatay. May request ka pa? Kasi Father, 60 years old na ako, pwede ba akong bumalik sa 18 years old? Di ba? Hindi ka lang masama. Kung tutusin na, pagkita na ako, na kung pangyayari ihito ng Diyos, wow, wow, and wow. Ay kaya ng kapatid, sabi ko sa kanya, may ako ka na. Opo, ilang taon na? 18. Eh kung bawal ka 18, yung apo mo, kaedad mo na, kapatid mo na lang. Pero sabi ng anak ko, Nanay, bakit ganun? Mas matanda pa ako siya, tingnan. Sino mga kapatid, kung halimbawa bibigay ng Diyos, na possible, dating time na yun, kaya pangako na po naman na itong ang sino mga makakatawid sa dulo, ano ho, ng mga pagsubok sa mundong ito, siya po magiging bayan ng bagong Jerusalem. Ano ho, doon wala na paghihirap, doon wala na kalamidad, doon ay puro kaligayahan na. Kaya alam mo, kung natin sa ganun time, buhay pa kaya natin that time? Who knows? Hindi natin alam kung sino yung aabot sa ganung sitwasyon, sa ganung pangyayari,
sa ganung pagkakataon, kapag mga sinasabi ng manay kung ano man daw ang inyong tanggapin at maging karanasan, dapat lagi mo itong pasalamatan. Ano man ang mangyayari sa iyo, in a negative or in a positive way, dapat mo itong pasalamatan sa Diyos kasi sa bawat pagkakataon, may tinuturo siya sa atin. Sa bawat pagkakataon na pinararanasan sa atin sa bagay, meron pong aral na kahit nadapa ka, may aral pa din.